Right now, come on, have a bonding time with the Lord. Speak to Him kung matagal naman siyang hindi nakausap. Pagkakataon na ito, kapatid, para muling kausapin ng Panginoon. Come on, just open up your mouth right now. Sabihin mo sa Lord kung anong gusto mong mangyari. Gusto mo pang maranasan yung maraming presence niya. Come on, tell it to the Lord. Sabi ng Matthew 7:7, ask Him, you shall receive. Seek Him, you will find. Knocking, the door shall be opened to you. Oh, hallelujah. Panginoon, matagal na namin hinahangat ko ng maranasan ng presensya. Spirit of the living God, flood this place right now with your glory. I declare the holiness of the Lord and the righteousness of the Lord upon this place. Where this people is standing in your front, in your front. Oh, hallelujah. Now, in the mighty name of Jesus, we declare, Lord, you right now move upon this place. You right now, Lord, move upon this place. Yes, Jesus. Sa buhay ko, tanging bunga narito, yes, dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, pagwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan,
Sa pasabi mo wala ka. Shuffle namin. Hallelujah. Jesus name. Gusto namin sasabihin ko sa iyo.
Aaway kita, Search ng buhat naman, Lord. Ilang beses naman magkamali. Lagi siyang nandyan. Ang isa pa lang binig mo nga rin natin, sabihin ko, Lord, awitan kita ka. Maglapit ka na. Maraming mga kinagyan. Church vision na tutuparin na yung pagkakala ngayon. Sa kakay buti mo. Lord, basta kami ka. Pangako, Lord.
You sing it softly right now unto the Lord. Just say it to the church. Minister to your people, Lord. Minister to your people right now, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Lord, hallelujah. Oh, hallelujah. More of your presence, Lord. More of your glory, Lord. Fill this place right now. Holy Spirit, minister to these people right now standing in your front. In Jesus' name. More of you. More of you. More of you, Jesus. More of your presence, Lord. Release your presence, God. Release your glory, Jesus. Release your presence, Jesus. More. More, Lord, more, more, more. We want more. We want more, more. We miss you, God. We miss you, Lord. We miss you, God. More of your love. More of your presence. Oh. Sa aming pagkakaroon ng Diyos na buong puso, hindi mo na
in your pulpit. Hide her, Lord, behind you. Let them see you, not her. And I know, God, na marami kami matututunan ngayon sa pag-aaralan namin at mapapakinggan namin sa salita mo. Lord, maraming salamat sa iyo. Salamat sa presensya mo at sa pag-ibig mo. In Jesus' name we pray. Shout, Amen! Hallelujah. Sit. Amen. Sige na, kung talaga na-bless, pumalakpak na tayo mga sa Lord mo. Ganyan ba yung palakpak ng na-bless sa Lord? Paano yung palakpak ng na-bless sa Lord? Come on, church! Dadaan naman po tayo ngayon kung saan sila share ng kanyang na-experience kay God. Ito yung mga karanasan niya dati kung paano siya binago ng Lord. Amen? Diba nakaka-bless kung nakakarinig na may mga nagbabago ng buhay? Especially, dati siyang ganon, pero binago siya ng Lord. Amen? Ngayon, tawagan mo natin ang pansin ang isa nating kapatid na magsasalita dito sa harapan para mag-share ng kanyang naranasan, si Sister Ana po. Kay Lord po walang aksidente. Lahat may purpose. Ate. Kabahan ako ha. Magandang umaga po sa inyo. Ay, okay lang yan. Sa akin po, pinala ko si God, talagang blessed na blessed po ako sa kanya. Kahit nung una pa naman na hindi pa ako talaga na yung, kumbaga yung, hindi pa talaga ako nandito sa Christian, kahit nasa dati pa akong pananampalataya ako, talagang hindi na ako pinabayaan noon pa man. Kahit nandito na ako sa inyo. Stitch ka naman. Sa akin po, simula pa nung una pa na talagang hindi niya ako pinabayaan, na nagkaroon man ako ng una kong pinakasama, hindi man naging maganda yung pagsasama namin, pero talagang nagtitiwala pa rin ako sa kanya na dati, hindi ko kasama sa buhay, talagang lasinggero, lahat-lahat ng bisyo niya. Talagang hindi pa rin ako nagugulang na mag-pray sa kanya na baguhin. Pero para sa akin, lagi ko pinagpipray kasi ako yung nagtatrabaho sa amin. Siya nasa bahay lang, siya yung nag-aalaga sa anak ko. Parang palit kami ng sitwasyon na ako yung lalaki, siya yung babae. Pero sabi nila sa akin, mali pala yung ganung, mali yung ganung sistema kasi parang inaapakan mo yung pagkatao niya. Na sinasamantala mo naman yung lakas na binibigay sa iyo, Lord, na inaabuso mo. Mali pala yun. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na naghiwalay kami. Hanggang nag-abroad siya, naghiwalay kami. Hindi naging maganda yung pagsasama namin kasi nagkaroon kami ng yung sakitan, naranasan ko mabugbog, naranasan ko magtrabaho ng may pasa sa mukha. Kasi sobrang lasing ko siya. Tapos hanggang sa nag-abroad, doon ako naniwala na pag wala ka ng pananampalataya sa Panginoon, tapos
hindi kayo yung wala kayong blessing na bilang mag-asawa, hindi kayo kasal. Tapos hanggang sa time na nag-abroad siya, naghiwalay kami. Then may isang tao na ang tawag doon, may isang tao na parang nakalaan pala sa akin, na hindi pala yun yung tao na sa akin. So, nagkakilala ko ang asawa ko. Ang haba ng hair. Kasi, Ang haba ng hair. kung mag-aano siya, kaibigan siya nung father nung anak ko. Sabi ko, siguro nga si Lord yung nagdala sa kanya na parang magkakilala kami. So, dati patay na patay siya sa akin. Kumbaga, parang inis ako sa kanya kasi sa totoo lang, nasa bad spirit siya, nasigero siya, tapos adik-adik pa. Kumbaga, ang daming kakaibiganin, bakit siya pa? Kasi syempre, kung ano yung kaibigan mo, maahaya ka kahit ayaw mo, di ba? Maahaya ka. Sabi ko, ang daming kakaibiganin, bakit siya pa? Bakit hindi na lang, wag na lang yan. Pero hanggang sa naiinis ako sa kanya naiinis, pero tumatagal na. Parang gano'n na. Siyempre sa akin, may pinakasama ko. Hindi pala dapat na mali yun, alam kong mali. So, tumagal pa yung panahon, 2 years to 3 years, nakita kami ulit na may asawa na siya. Pinakilala niya sa akin nung pinakasama niya dati. Tapos, siyempre, nasaktan ako kasi kasi parang ko na siya, yung parang nauulog na yung loob sa kanya, pero alam ko na rin. So, nagkaroon siya ng kinakasama, na hindi rin pala naging maganda yung pagsasama nila. Sa akin, gusto ko na siya nung para pag siguro kinasal siya, iiyak na lang ako. Yes. Haba ng buhok. Bakit ko nararamdaman na ko siya, na parang hinahanap ko siya, tapos nag-pray na lang ako na Lord, siguro pag kinasal yung taong nag-ibiyan na lang ako. So, dumaan ng 2 taon, 3 taon na nagkita kami ulit sa kaibigan lang din, nagkita kami ulit. Tapos, yun, nagagawa kami ng banding, tapos sabi ko, hiwalay na siya, ako hiwalay na. So, naging kami na. Kaya sabi ko, Lord, na ito siguro yung bibigyan mong tao para sa akin. So, hanggang sa kinasal kami, na masaya ako kasi kami yung kinasal na ako po pala yung haharap sa simbahan na para sa kanya. Hindi pala yung tao na hindi ako pinasama, hindi rin sa kanya. Kaya kami rin palang dalawa. So, nagsama kami, nagkaroon kami ng sistema sa buhay. Sa parang pinagdaanan namin na yung karanasan namin na hindi naging maganda. Naging experience namin na kailangan sa buhay namin ngayon na maging maayos kami. So, nagsisimba kami, pero hindi kami yung simba talaga na simba na nahirapan ako sa kanya ng isang ayayin siya magsimba. So, nagsisimba kami number 3. Dadaan ka na lang sa simbahan, saglit lang muna. Pero yung time na inaaya siya ni Pete, hindi naman niya sa akin sinasabi na inaaya siya. So, siguro, meron kaming tindahan na nahinto ako sa trabaho ko, na umalis ako sa trabaho ko. So, hindi pinalagay na mag-stay ako sa trabaho ko doon. So, nagkaroon kami ng tindahan ng asawa. Tindahan namin, naging siya. Then, ilang months pa lang yung tindahan namin. So, walang nakakaalam sa nangyari sa amin na may taong lumapit sa amin na kami na hindi ko alam kung paano na-hypnotize kami, na-hypnotize ako ng tao na yun, na nagtiwala ako sa kanya. Na sa pamamagitan niya na magaganda yung negosyo namin sa tindahan, bibigyan niya kami ng mga magagandang paninda. So, naglabas kami ng puhunan ng asawa, pati asawa ko, ginising ko pa natutulog. Talagang ginising ko siya na, samahan mo ko dun sa tao, o sabi natin, kasi ayaw ko mag-desisyon sa sarili ko, gusto ko kasama ko asawa ko. So ngayon, nag-desisyon kami na mamuhunan kami, naglabas kami ng kaya ng mag-asawa. So,
akala namin kinabukasan nadadala yung sa amin yung mga paninda namin. Ang nangyari, hindi na kami binalikan. Parang nung natulala na ako, nung na-realize ko na parang ano yun na, parang manluloko. Na-realize ko na parang manluloko yun na. Inaisip ko na sa ako, tinext ko siya na huwag mong anuhin yung tao, huwag mong pagkatiwalaan, parang ano, maging siya. Yung pala, naibigay na ng asawa ko yung puhunan namin sa kanya. So, ang nangyari, para sa akin, sabi ko, ba't namin naranasan yun na hindi naman kami naging madamot sa kapwa namin, sa pamilya namin. Talagang lahat pinagkaloob namin sa pamilya namin na, di ba yung walang matira sa aming mag-asawa, basta makatulong lang kami sa kapwa namin, sa pako. Tapos, hanggang sa nag-pray na kami, hanggang sa asawa ko na nag-decision na kami na mag-church dito. So, sa pagsimba namin dito, na kinalimutan na namin yun, yung pera na nawala sa amin, hindi na namin inisip na bumalik pa sa amin, na isauli sa amin, hindi na, pinasuggest na lang namin na, Lord, ikaw mag-provide ng pangangailangan namin, malaki man yung nawala sa amin, pero hindi talaga kami pinabayaan ni God na, na siya yung magbibigay sa amin ng pangangailangan. Hindi na namin inisip yung pera na nawala sa amin. Tapos hanggang nandito na kami sa church, sunod-sunod naman yung blessing na natatanggap namin. Na katulad dyan, yung kapatid ko, graduate siya sa college. So, pinag-aaral namin siya mag-asawa. Tapos, hanggang sa ultimo sa huli sa graduation, nung problema ako kung ano ihahanda ako. Tapos talagang ultimo yung 5 piso, 10 piso ko na inipon-ipon sa pagtitinda ko. Habang binibilang ko para lang may pangmalengke ko sa paghahanda ko sa kapatid ko. Umiiyak ako kasi ayaw kong galawin yung ipon ko na tag-5. Kasi nakalagay yung sa lagay ako na isip ko. Ayaw kong galawin kasi pang sa Christmas to, pang bibig ko. Pero wala akong magawa. Minsan lang naman yung graduation. Kaya talagang binilang ko, pinagtyagaan ko kahit mabigat, dinala ko sa palengke. Para lang may pamalengke ko. Tapos, nag-pray lang ako kay God, kay Lord, na umaga ngayon, madaling araw, na Lord, ikaw yung mag-provide na kung ano man yung handa ko, kung ano man yung naibigay ko, na ipagkasya mo sa handa namin ngayon. Tapos, hanggang sa pagdating naman nung hapon, hindi ko inaasahan na makaka-attend si Julius, si Pastor Bateng, si Ate. Ano talaga hindi ko inaasahan namin ko, siguro ito pa yung mas maganda na inihanda mo sa amin. Tapos, na-bless yung bahay namin, yung lugar namin. So, yung kapatid ko nag-graduate, nagpapasalamat ako kasi hindi siya pinabayaan ni Lord. Nagkaroon siya ng trabaho na may nag-apply siya, madali siyang matanggap. Tsaka, yung anak ko, mag-enroll siya sa Philmar. Saan ba yun? Santa Elena. Sa Santa Elena, ang average passing is 85. So, ang average na anak ko, 79. Pero ang lakas ng loob ko. Parang hindi ako mahiya, basta makapasok ang anak ko dyan. Sabi ko, kasi gusto ko siya sa school na yun. Tapos sabi, tawa sa akin sa Ellen, na yung pananampalataya ko na makapasok siya. So, sabi ng kapatid ko, ilalakad niya ako sa nanay ng boyfriend niya kasi teacher doon. Tinext ko yung kapatid ko, sabi ko, Maris, asan ka na? Pupunta na ako sa school. Kasi last enrollment na eh. Eh, sabi ng nanay ko, wala si Maris, nasa school, interview dito sa inaplayan niya. Sabi ko, paano makakapasok yung anak ko, last enrollment na, 79 lang yung grade. Hindi yung ginawa ko sa anak ko, nandun kami nasa loob pa kami ng tropical, sabi ko sa anak ko, halika na nga, pumunta na tayo. So, habang nasa jeep kami, talagang nagpe-pray ako na, Lord, na ikaw ang bahala. Kung ano man yung pagdating namin doon, na sana matanggap yung anak ko. Pagdating namin doon sa gate, ayaw ko ipakita sa guard yung card kasi baka mamaya sa gate pala palisin na ako ng card. I-reject na ako kagad ng guard. So, dire-diretso kami ng anak ko sa loob. Talagang hindi ako nagtatanong ng anak. So, pagdating na doon sa pinaka-table ng mga teacher, nagtanong ako na mag-e-enroll po yung anak ko. Tapos nung sinabi niya, asan yung card? Ako pa nahiya ako kasi po yung card na ko 79 lang. Sabi nung teacher, sige akin na, kinuha niya din, pinag-stapler niya na lahat, wala nang tanong-tanong sa akin, sabi niya, pasukatan mo ni anak mo ng uniform tsaka ID. Sabi ko, oh, thank you talaga, answer prayer talaga. Tapos ang mga kasabayan namin talagang magagaling private school,
Tapos, talaga makita mo yung namin sila talaga pasado. Tapos, sa picture, ako pa yung nagtatanong na, kailan po yung exam? Talagang malakas pa yung loob mo na kailan yung exam? Sabi nila, wala na pong exam yan. Sabi na sa akin. So, hindi na siya pinag-exam. Kaya sabi ko sa anak ko, hindi siya sumasama sa amin dito sa taas. Doon lang talaga siya sa baba. Kami nag-church siya, nasa baba lang. So, sabi ko sa kanya na, pinagdalawang sa ni Lord, gusto na yan, na makapag-aral ka, dapat mag-thank you kay Lord na mag-church ka. So, ayan siya, sumama na siya sa amin. Ayan siya. Kasi hindi yan talaga sumasama. Ang tagal na namin nagsisimba, nandun na siya sa baba talaga. Ang tagal na namin nagana sa gawain. So, sabi ko sa kanya, mag-church ka na mag-thank you ka kay Lord. Kasi yun yung regalo niya sa iyo eh. Diba? Kasi iba, alos pa mga kapitbahay ko gusto makapasok doon, hindi sila makapasok. Kaya nung kinuwento ko nakapasok, nagtaka sila, paano ako nakapasok? Sabi ko, hindi ko rin alam kung paano ako nakapasok doon. Sabi ko, basta nagtiwala lang ako. Answer prayer siya sa akin. Amen. Yun lang po. Thank you. Amen. Ang galing talaga kapag ano ka sa pray, no? Kasi may intimacy ka kay Lord, may relationship. Ngayon naman po, dadako na tayo doon sa paghahayag ng salita ng Diyos. Tinatawagan ko po si Reverend Dr. Barbara de Lima Ortega. Reverend Dr. Barbara Aurea de Lima Ortega. Palakpakan po natin si Lord. Balik-baliktad. Purihin po natin ang ating Panginoon ng malakas na malakas. Amen! Namiss niyo po ba ang gawain? Ako, pagka 2 linggo kang hindi nakatigil ng worship and praises talaga naman. Pagdating mo pag Sunday, sumasabog talaga. Amen ba? Okay. So, naalala niyo po ba ang ating pinag-aralan nung nakaraang pang Sunday na naputol? About po sa mga tao, bakit hindi nagiging masayang tunay? Amen? Amen ba? So, marami pong kadahilanan yun. Amen? Tayo, dapat require sa ating bilang Kristyano ang maging masaya, ngunit mayroong mga pagkakataon na tayo ay sumasalang sa mga iba't ibang mga pagsubok. So, sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang dakilain. Hayaan mo, Panginoon, sa templong ito, Panginoon, na kung saan ikaw, Panginoon, ang pinupuri at dinadakila. Hayaan mo po, Panginoon, na ibagsak mo ang matinding presensya sa lugar na ito. At bawat Panginoon na nandito, Panginoon, na nakatindig, ay hawakan mo ang kanilang mga puso at isipan upang sa kaliwanagan ng iyong mga salita. Panginoon, hayaan mong gamitin mo ang iyong lingkod bilang instrumento mo sa pagpapahayag ng iyong salita, Panginoon. At God, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang manguna at hindi ang lingkod mo at hindi, Panginoon, ang mga emosyon, Panginoon, tao, kundi, Panginoon, ang kabalabalan ng Espiritu Santo. God, I declare, Panginoon, na bawat mamumutawi sa aming mga bibig, Panginoon, ang kadakilaan at kapangyarihan mo ang mamamayagpag sa lugar na ito. God, once again, maraming salamat, Panginoon, sa magandang araw ng Sunday na ito, Panginoon. I know, Panginoon, kung ang iba man ay nagiging maligaya sa kamunduhan, kami naman ay nagiging maligaya sa presensya mo. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Okay. So, hindi ko na po babasahin yung nasa 2 Corinto. Amen. Dudugtungan na natin. Amen ba? Kasi po, ang mga Kristiyano talaga, kung bakit, i-recap lang natin. Ang una pong ating pinag-discuss, ano po tungkol sa yung una, kung bakit hindi nagiging masayang tunay, hindi nakikinig. Sino nakaalala? Anong una? Kailan nagkasundo
Okay. Kailan nagkasundo si Jesus at si Satanas? Amen ba? Halimbawa, kayong magkaibigan, ikaw ay para sa Panginoon, at yung kaibigan mo ay makamundo o ginagawa ang kasamaan. Kailan naman nagkaroon ng pagkakasundo? Kailanman ang Satanas at ang demonyo, di ba lagi nag-aaway? Kaya kapag ang kaibigan mo ay makamundo at ikaw maka-Diyos, hindi kayo magkakasundo. Amen? Amen ba? Parang sa isang mag-asawa. Ang isang mag-asawa kaya nagkakaroon ng kaguluhan kasi ang babae maka-Diyos, ang lalaki ay maka-demonyo. O, pagkakasamahan nila, nag-aaway sila, natural. Hindi sila magkasundo. Amen? Di ba kahit sa mundong ito, ang Diyos at ang demonyo, meron sila naging magkakampi. Amen? Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? So, wala na nakikinig. Ano yung pangalawa? Kapag hiningi ng Panginoon ibigay. Okay. Pag hiningi ng Panginoon, ibigay mo. Amen? Saan matatagpuan daw yun? Matthew 21. Matthew 21. 18:22. Kung ano, kaya minsan di tayo magiging masaya sa paglilingkod ng Panginoon. Pag sinabi kasi ng Panginoon, ganito ang gawin mo, ayaw mo. Amen? Hindi kayo magkasundo. Kaya dapat kung ano ang gusto ng Panginoon, sundin mo. Pag sinabi ni God, oy, anak, bumising ka ng alas 3 at manalangin ka, dapat manalangin ka talaga. Amen? Sabihin ng Diyos, anak, huwag kang matutulog hanggang hindi ka nagbabasa ng Bible. Di ba? Pag sinabi ng Panginoon, anak, mag-antay ka, mag-antay ka. Anak, magpigil ka, pumigil ka. Amen? So, ibigay ang gusto ng Diyos. Ano yung pangatlo? Okay. Halimbawa, kung meron po tayong problema sa ating mga kapatid, pag iyong ikinounsel at hindi siya nakinig, magsama ka ng isang tao. Amen? Tama ba? Pangatlo, ano po? Ano kapag... Oo. Mag-ingat sa mga binibitawang salita. Amen? Pag sinabi mo, Lord, pagka ako lang, talagang pag nagtatrabaho lang ako, ibibigay ko ang sayo. Ang sayo, kung kay Pedro, kay Juan, ay kay Juan. Pero pagdating, kay Pedro at kay Juan, ay parehong sa iyo. Amen? Amen ba? So, mahirap magbitaw ng salita, no? Sabihin ng iba, Lord, pag nabigyan mo lang ako ng anak, maglilingkod ako sa iyo. Pero Lord, naantok ako ngayon bukas na lang. Amen? So, mahirap magbitaw ng salita sa Panginoon. Lalo na nung sinasabi niya na, Lord, pagka pinagaling mo lang kong magulang ko, maglilingkod ako sa iyo. Lord, patapusin mo na yung kapatid ko, maglilingkod na ako sa iyo. Pagkatapos matapos. Amen? Tapos na rin. Pagkatapos makuha, Lord, papasukin mo lang ako sa pag-aaral kahit hindi ako pasado. Maglilingkod ako sa iyo. Amen? Nung nakuha na yung gusto, nasa na siya ngayon? Wala sa banda. Wala sa banda ng Panginoon, nasa ibang banda. Amen? Banda rito, banda roon. So, mayroon tayo dito na salita sa Panginoon. No? Ang Diyos kahit ibigay mo anong gusto mo. Pero ang tanong, kaya mo ba gawin ang sinasabi mo? Amen? No? Yun ang pinakamahirap kasi. Tayo din tayo nangiling pero pag binigyan ng Panginoon, kaya mo bang ibigay yung sinabi mo? Diba? Tama? Ikaw pa, pag sinabi mo, nagtrabaho ako. Amen? So, mahirap po talaga nagbibitiw ng salita sa Panginoon. Kaya niyang ibigay. Panginoon, kaya ibigay lahat. Pero, kaya mo ba? Isang bagay pa lang nakuha mo.
Amen. Nakapasok ka pa lang. Amen. Nakapag-aral ka pa lang. Hindi ka pa nagtatapos. Nagkakaganyan ka na. Amen. Amen ba? So, mahirap yun. So, pang-apat, ano pang-apat? Yung ano, Yung, kung may problema ang isa, kausapin mo. Pag hindi nakinig, maghanap ka ng kasama mo para isang saksi. Pero kung hindi pala siya nakinig, sa kapulungan. At kung ayaw na pala makinig, pabayaan mo na siya. Amen? Ibat ng ulo eh. Amen? Ito po yung panlima. Okay, basahin natin sa Kawikaan, Proverbs. Dito po tayo, dati nasa Mateo tayo, amen. Ngayon naman, nasa Proverbs na tayo. Sige. Napakaganda po nito. Amen. Kung na-miss niyo po ang gawain, mamimiss niyo rin po ang salita ng Panginoon. Kung na-miss niyo ang worship, mamimiss niyo rin po ang salita ng Panginoon. Okay. ano daw, anong verse? Nakita na po ba? Sabi ng amen yung mga nakakita na. Ayong kagabi. Proverbs chapter 5, buong pag yan. 1 to 23. Okay. Well, pati paghinga ko, galing. Oh! Taga may echo yung... Humihinga ako, talagang naririnig ko yung... Miss yung boses ko? Okay, Proverbs chapter 5. Sige po, yung pinakamalaking number dyan, yan po ang hanapin natin, yung 5. 1 to 23. Sabi rito, anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan. Nakita na po ba? Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa upang makapag-ingatan ka ng kabaitan at upang ang iyong labi ay makapag-ingat ng kaalaman. Sapagkat ang labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot at ang kanyang bibig ay madulas kaysa langis, ngunit ang kanyang huling wakas mapait kaysa ahenho. Matalas ang parang tabak ang may talim na pagkabilang. Ang kanyang mga paa ay nagsisibaba sa kamatayan, ang kanyang mga hakbang ay nagsisihawak sa Sheol. Na ano pat hindi siya nasusumpungan ang kapanatagan ng landas ng buhay. Ang kanyang mga lakad ay hindi panatag at hindi niya nalalaman. Ngayon nga, anak ko, dinggin ninyo ako, at huwag kayong magsisawalay sa mga salita ng aking bibig. Ilayo mo ang iyong lakad sa kanya, at huwag kang lumapit sa pintuan ng kanilang bahay. Baka mo ibigay ang iyong karangalan sa iba, at ang iyong mga taon sa mga mabagsik, baka ang mga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan. At ang iyong mga pinagpagalan ay mapasa bahay ng kaapid. At ikaw ay manangis ng iyong huling wakas, pagkat ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw, at iyong sabihin, bakit ko kinayamutan ang turo at hinamak ang aking puso ang saway. Ni hindi ko man sinunod ang tinig ng aking mga tagapagturo o ikiling ko man ang aking pakinig sa kanila na mga nagtuturo sa akin. Ako'y malapit sa lahat ng kasamaan, sa gitna ng kapisanan at ng kapulungan. Uminom ka ng tubig sa iyong sariling tipunan ng tubig, at nagsisiagos ng tubig sa iyong sariling balon. Mananabog ba ang iyong mga bukal sa kaluwagan at ang agos ng tubig sa mga lansangan? Maging iyong mag-isa at huwag sa di kilala na kasama mo. Pagpalain ang iyong bukal at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan, gaya ng maibiging
usa at ng masayang usang babae. Bigyan ka ng katiwasayan ng kanyang dibdib ng buong panahon at laging malugod ka sa kanyang pag-ibig. Sapagkat bakit ka malulugod, anak ko, sa ibang babae at yayakap sa sinapupunan ng di kilala, sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon at kanyang pinapatag ang lahat niyang mga landas. Ang sarili niya'y mga kasamaan, kukuha ng masama at siya'y magtatalian ng mga panali ng kanyang kasalanan. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at kadahilanan ng kanyang pangit man. Yung so, babasa niyo. Okay. Sabi rito, no, ang salita to ng Diyos, ang pagkaulol ay maliligaw siya. Amen? Amen ba? So, ito po yung ginagawa ng tao. Kung bakit hindi siya nagiging masaya sa kanyang pagiging Kristiyano. Amen ba? So, nakita niyo po, ang pinakadahilan